At last, medyo kuminis na yung lababo natin mga sangkay, pero bago yon, ito muna yung proseso na ginawa natin. Medyo mahaba nga yung bakasyon this Holy Week, kaya dito tayo sa ating paboritong libangan. Kapag nasa bahay lang ako mga sangkay at medyo mahaba naman yung time natin, hobby ko talaga yung magbutingting ng mga kung ano-ano lang, ng mga konting fixations. Nung nakita ko nga na hindi naman makinis yung lababo dito sa area namin, bumili tayo ito yung mga materials na kinailangan natin. So marami naman itong ready-made, available na siya. Instead na tiles yung gamitin natin, meron na siyang yung may adhesive siya na makakapal na stickers. Minsan pwede rin to sa mga sahig, pero ito na ang in-apply natin dito sa lababo para gumanda-ganda naman ng konti. Tinanggal lang natin yung mga semento galing sa naghalo kasi ako dito ng konting semento at buhangin dahil inayos ko din sa bandang sink para tumaas ng konti at mag-slide yung water papunta sa sink mismo. Hindi na siya kumakalat ngayon, hindi na problematic unlike nung nakaraan. So tinanggal ko lang yung mga excess na mga cements at buhangin bago ko nga pala ilapat yung pinaka-adhesive tile. Kailangan kasi walang mga alikabok at mga butil-butil ng semento at mga bato para dumikit ng maayos. Kaya pinunasan ko nitong basang towel. Actually, para lang naman akong naglalaro dito. Yung tipong may art project ka tapos susukat-sukatin mo siya. Ilalapat mo para sakto naman mag-swak doon sa paglalagyan. Tapos, nagcutting ako ng konti dito sa gilid kasi mas malapad nga itong material na to kaysa sa paglalagyan ko. Yung excess niya, tinupi ko na lang. Hindi ko siya kinat actually. Nilagyan ko lang siya ng konting hiwa para ma-fold ko ng maayos. At kapag bumabangga nga siya sa corner, hindi pa siya sakto, binabawasan ko, tinitiktikan ko para maglapat. So tama naman meron siyang konting tupi sa gilid para yung water hindi naman papasok sa mga corner. Sa mga edges ng semento. Tapos tinanggal ko na yung plastic na nagka-cover doon sa adhesive. Then trinay ko ulit siya. Pero bago yung pinunasan ko dahil mamasa-masa pa dahil sa towel na pinangpunas ko. Nung natuyo na, inilagay ko na siya. Ganun lang mga sangkay. Pero nilagyan ko rin siya sa kabilang side, testing. Kailangan yung kabilang side ay magkakaroon din siya ng excess na pagtutupian ko rin kasi para pareho silang pantay dito sa gitna. At as much as possible kasi gusto ko na diretso yung line sa bandang gitna para hindi naman pangit tingnan. Pinapanood ko rin kasi yung aking mga tile setters kapag nag-a-apply kami halimbawa sa mga project sites. Actually, kung ang nilagay natin dito is yung mga tiles talaga, mga ceramic or basta yung mga totoong tiles na pang flooring, medyo mas complicated kumpara dito. Ito kasi magaan lang siyang buhat-buhatin. So, pwede mo siyang ma-fold, pwede mo siyang ma-adjust. Pero yung totoong tiles kasi matigas yon. Hindi mo basta-bastang maibabalik ko, hindi mo ma-fold. Kakatingin pa talaga siya ng mga grinders, kakailanganin ng mga tools and equipments. Pero ito na may very basic lang sa atin, madali lang tumasangkay. As long as makinis na yung paglalapatan, tapos tanggalin na yung cover, ididikit na lang natin. Then, i-push lang natin siya para medyo maayos naman yung pagkakalagay. Ginamitan ko pa nga siya nitong martilyo yung mga gilid-gilid. Pero actually, kahit naman punas lang or push lang ng kamay mo, okay na yan. Nasasanay lang ako na gusto ko medyo mas dikit na dikit. Tapos ay pupunasan lang natin kasi nandyan yung mga dumi, mga alikabok para malinis lang siya. Diba? Parang nga lang talaga akong gumagawa ng class project diba mga sangkay. Then sa kabilang side naman yung lalagyan natin, pinunasan ko rin. Kapareho lang sa proseso nung una. Sinukat ko yung excess. Pagkatapos ay lalagyan ko rin siya dyan ng hiwa. At di naman kailangan talaga gumamit ng mga instruments, mga panukat. Tansyahan na lang. At ginamitan ko na lang din itong, actually yung chopping board.
Pwede naman kahit ano na medyo straight line, pwede naman gamitin. Yan na lang ginamit ko kasi yan ang available. Minsan kailangan din natin magkaroon ng initiative kung ano yung available materials. Yun na lang ang ginagamit ko. Itong ang cutter, sa ano lang to. Mura lang to, 10 piso lang nabili ko dyan sa labas. At instead na skwala, ito na lang ang ginamit kong chopping board. Okay na rin naman. Kayo mga sangkay, mahilig din ba kayo magbutingting ng mga bagay-bagay at mga mag-ayos-ayos sa bahay nyo? Actually, marami nang nabibili ngayon ng mga designs. Instead na magpipintura ka pa, pwede ka nang bumili ngayon ng kahit na mga wall stickers. At kung wala pa kayong mga tiles, pwede rin kayo bumili ng ganitong mga dinidikit na lang sa sahig para na siyang may flooring na tiles. Kailangan mo lang talaga ng patience kapag gumagawa ka ng mga ganito. Kahit naman simple lang siya, pero sa actual medyo may sukat-sukat din at saka tamang pagkakalapat dahil yung mga edges nito, maganda yung magkaka-align sila. Nilagay ko na nga rin itong pangalawang adhesive natin at sumakto naman siya doon sa gilid. Konting ayos lang. Siguraduhin lang natin na magkakatapat yung mga corner para maganda siyang tingnan. Tapos, idikit na lang natin ng maayos. Kailangan maayos talaga yung pagkakadikit, kundi ay aangat din yung nilagay natin. Which is sayang dahil pwedeng doon din dumaan yung mga tubig. Alam naman natin na kapag ka nasa lababo tayo, medyo nababasa din ng mga talsik ng tubig. And minsan talaga hindi may iwasan na may matatapon dyan. So, we make it sure na magkakalapat ng maayos. Tapos ay punasan lang din ulit. Tapos idikit ng maayos ang mga corner. Okay na siya. Kahit slowly lang, di naman natin kailangan magmadali kasi personal naman ito. For personal usage naman. Ang kagandahan lang these days ay meron na tayong mga available materials na at cheaper cost na. And very advantage na rin ngayong panahon, lahat halos dinideliver na door to door. Mag-order lang tayo sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada. Pag na-deliver na kasi sa'yo, hindi ka natatawan rin gumawa, lalo na pag nakikita mo na available na yung mga kailangan mong materials. Noong una kasi hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga computer. Bata pa lang ako, mahilig na ako ng mga buting-ting. Lalo na yung mga laruan ko, ay nako mga sangkay, iniimbento ko lang, ginagawa ko lang, parang mga ganito. So these days, parang libangan ko na lang din siya para lang din ako naglalaro. And the good thing is, having mo na siya, napapaganda mo na yung paligid mo. So ganun, kanya-kanyang trip, kanya-kanyang hobby lang naman. At ganun nga kasi pag nauumpisa na akong gumawa, so nung nakaraang araw, sinemento nga dito banda na nasa right side. Ngayon naman sa left side bandang dulo, naisipan ko na nga rin ituloy-tuloy gawin. Lalo na nung nakita ko na dumating na yung deliver na to. Kaya gora na kaagad i-apply na natin. Wag na nating patagalin at baka maisuksok pa kung saan. Akalain mo yung mga hindi na importante, maitapon. So sayang naman. At malapit na nga siyang matapos mga sangkay. Kita nyo naman. So sa gilid meron siyang konting tupi. Tapos yung mga edges niya, magkakalapat ang mga corner. Very easy to use talaga. So sa nakaisip nito, very bright idea and helpful talaga. So malapit na nga siya sa finish line mga sangkay. Kita nyo naman, namumuti na yung ating lababo. At least ay hindi na siya masilimuot tingnan. Kahit naman kasi hindi madumi yung sahig, kapag ang kulay niya is parang dirty, madumi pa rin tingnan. So magandang bagay na nalagyan natin ng ganitong tile adhesive siya. Actually, yung tinatawag na sticker. Konting-konti na lang to, ilang piraso na lang ang i-apply natin at ito na nga siya. Konti na lang talaga mga sangkay. Basta tiyaga lang talaga mga sangkay sa kahit anong ginagawa natin, lalo na para naman sa mga sarili. Isipin mo, sino pa ba ang ibang gagawa kung di ikaw? So kung ano man yung mga good ideas natin, do it yourself, you can try. Hindi na natin kailangang abalahin yung mga workers natin na nasa project sites wherein mas productive sila doon. Yung mga ganitong mga small stuffs, yakang-yaka na yan. Nasigurado pagkatapos mong mapanood to mga sangkay, maghahanap ka na rin kung nasaan sa kwarto mo, sa kusina mo, sa sahig mo, yung paglalagyan mo ng ganito. Ito naman ang pagkabalahan mo for sure, malilibang ka talaga, lalo na kapag weekends or wala tayong masyadong ginagawa.
At alam nyo ba mga sangkay, mura lang naman yung materyales na ginamit dito. Actually, 160 pesos lang isang balot na nitong 10 pieces na stickers. So pumapatak parang nasa 16 pesos lang ang isa. Hindi mo na kailangan maglagay ng semento, hindi mo na kailangan maglagay pa ng pandikit kasi meron na talaga siya. Nire-remove lang yung plastic na tinatanggal ko, kita nyo yon. Then pag na-expose na yung adhesive, yun na mismo ang didikit doon sa flooring. Ayan. Sa halagang 160 pesos, maganda na yung surface natin. Pwede naman actually ginamit natin dito yung linoleum or yung very usual na linoleum na nilalagay sa sahig. Pero mas nagustuhan namin to kasi makapal siya. And maliban sa makapal siya, may pandikit na rin. So okay na. At least siguradong hindi ito basta-bastang mapupunit. Kadalasan kasi kapag hindi makinis yung sahig at linoleum yung ginamit, mapapansin mong naglolobo-lobo siya dahil manipis lang yung linoleum, halatang halata. And the bad thing about that is madali siyang mapunit. Pag may nakabukol na konting bato o simento, yun na yung pinag-uumpisahan ng pagkapunit. Ito kasi makapal siya so hindi basta-bastang matitear out. So medyo mas malapit-lapit siya sa katotohanan ng parang tiles. At inaayos ko ngayong pagkakalagay para masarap siguro yung merienda ko mamaya. Ano kaya po pwedeng mukbangin na naman natin for merienda mga sangkay? Abangan nyo na lang at mag-upload ulit tayo ng masarap na recipe. Pero for now, tatapusin lang muna natin to. At medyo ganado na siguro paglutuan yung side na to. Kapag malinis ang kitchen, malinis ang pagkain, masarap at syempre hindi hassle mag-prepare. So, isa rin itong reason kung bakit pinapaganda natin yung kitchen. We love cooking as much as we love eating. Kahit hindi naman ako magaling magluto, at least nagpa-participate ako. Ako yung taga-kain, di ba mga sangkay? Ay nako, merienda na naman nasa isip ko at kape. Meron kayong bonus na recipe mamaya, i-share ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung mga minumukbang natin dito sa vlog. At salamat nga pala mga sangkay sa inyong support at palagi niyong panonood sa ating mga videos. Asahan nyo, marami pa tayong mga i-upload at araw-araw ako mag-share ng ating mga videos at daily routines. Para sa hindi pa mga naka-follow, mag-follow na kayo, libre naman. Mag-iwan din kayo ng likes para doon sa mga nagustuhan ng ating video. Pag nakikita ko kasi yung mga likes at comment nyo, ginaganahan ako gumawa pa ng mga additional na mga videos. And malay natin, isa sa mga ginagawa natin dito ay makatulong din sa inyo, makakuha kayo ng mga ideas, at lalo na yung mga DIY. At kahit doon sa mga food vlogs natin, mga sangkay, for sure makakakuha na kayo ng idea sa mga everyday na mga recipe na gusto nyong lutuin. Mga usual na mga kinakain at ihinahanda lang naman sa hapag yung mga preparation natin. So ito nga, pinakita ko lang sa inyo bago mag-cooking time yung paano inayos yung side na ito. Kasi pag nakita nyo sa video before, medyo dirty yung kitchen na to. Tapos later on, makita nyo sa video, medyo kuminis na siya. So ito yung proseso ng paggawa ng mga sangkay. Meron siyang personal touch at tayo na mismo ang gumawa. So, yung comfort of life, hindi naman palaging expensive. Hindi natin may equate yung cost ng mga materials or ng makikita natin sa paligid compare doon sa ating comfort. Meron namang mga things na you do it yourself and at a cheaper cost na okay naman siya. Although, nandun yung principle ng everything has its cost. So, ang cost dito is yung time. Yung time ng pagkakabit, hindi siya yung financial value. Pero sa resulta nito, magkapareho lang kung ipinagawa mo sa iba or ginawa mo sarili mo. So it is up to us, ito na siya masangkay yung finished product. It's up to us kung bibilhin natin yung mga bagay na gusto natin using money or bibilhin natin, i-afford natin using our time and energy. So as for me, I choose to spend every second doing something beneficial and of course, para mapadali yung mga gawain sa bahay.